Tagalog lang yung mission, pakay. Ang mission ay pakay. Pero ano yung pakay natin? Dapat ating impasiya yon, mga preacher. Ano ba ang pakay ng Panginoon nang siya'y magkatawang tao? Naparito ang anak upang hanapin at iligtas ang nawala. Mission, pakay. So wag lang sa pakay. Ang pakay ng Panginoong Hesus ay para hanapin at iligtas ang nawala. Ngayon, may iniligtas na siya. At yun ang bumubuo ng iglesyang kanyang sinumulan. Ano naman ang pakay ng iglesia? Bakit itinayo? Humayo kayo. Pangaral niyo ebanghelyo. Sila'y gawin niyong alagad, turuan, upang tuparin ang mga naiutos. Narito, ako'y sumasa inyo. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko mula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang kadulo-duluhan ng lupa. Ang ating pinag-uusapang mission o pakay, apay nung sa pinagkatawang tao, hindi lang lagi para magkaroon tayo ng indoor fellowship. Mayroon tayong mga indoor fellowship for us to be strengthened, to be able to go and share the Word of God. Amen? Tinatanggap niyo ba at pinaniniwalaan na ang pakay ng Panginoong Hesus ay mag-akay ng kaluluwa? Are you with me? Kayo ba'y isa sa naakay? Ngayon, iniligtas ka, idinagdag ka sa church para ituloy yung iniwanan ng Panginoong Hesus ng pag-aakay, paghahanap ng mga nawawala at para sila'y maligtas. Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y napatagdag sa kanyang tunay na iglesia? Ang pakay kung bakit kayo niligtas at inilagay sa iglesia ay mag-akay ng kaluluwa. Mali tayo kung tayo ay walang programa na yan sa ating buhay. Amen? Ulitin ko ha. Naparito ang anak ng tao. Ano layunin? Ano pakay? Upang hanapin. Kayo ba'y kasama na sa nahanap? Ngayon ang mahanap ka, lahat ng kanyang mga nahanap from Jerusalem, itatayo ko ang aking iglesia. Ano ang kanyang utos sa iglesia? Kayo humayo. Gawin ninyong mga alagad ang mga bansa na sila inyong turuan. Naganapin ang lahat ng kautusan ng Panginoon. Narito, ako'y sumasa inyo hanggang kaduludulhan ng lupa. Naparito siya, ang pakay, magligtas. Ang mga iniligtas, ginadar niya ang pakay din ay humayo. Sana pangunahing programa ng ating buhay ay ang pakay ng Panginoon. Salamat, biniyaan kayong pagkakataon makapag-aral. Sana mga estudyante, ang pinakamataas niyong pakay ay hindi lang makapag-aral. Kayo ay maging mga nag-aakay ng kaluluwa sa inyong mga paaralan. Kaya mag-iingat kayo ng inyong patutuo. Hindi yung kaligawan na kung ikaw ay boys. Paano ka mag-aakay kung ikaw ang naakay? Are you with me? Kaya tahimik na agad. Kaya mga girls, ganyan din, puro wag pa-cute. Inyong gamitin ang inyong kagandahan kung meron man. Lumapit ka. Alam mo, mga iglesia ni Cristo, ipinapain nila yung kanilang mga pogi at magaganda para lang sumanib sa iglesia. Yun, nangyari. Sumanib ang demonyo. Hindi ko sinasabing kayo magpakit ngayon. Ipagamit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Bakit?
Sana ang mataas at pangunahing pakay ng ating buhay, hindi lang yumaman, makmak. Yan, si Don Mac. Alam mo si Dodge, mayaman na. Dahil ginagamit din yung kanya. Kalahin mo naman, doon kami nagpe-fellowship lagi. Pagka Pasko, mga pastor, andun lagi. Pakain na, may papasko pa. Kaya panalangin natin si Mac, isang araw, meron ng isang building. May mga dextrose. Ano? Pinagpipray ko kayo. Pinasalamat, yung kanyang mga materyales, iniipitan nila ng trucks. Si Rosemary, pinagpipray ko rin ang business niyan. Siya din ay nag-aaki ng kaluluwa. Patunayan niya sa Panginoon yan. Tanyo ha, nung inuutusan ni Pharaoh na patayin ang mga anak na lalaki ng Israelites, dahil sila takot sa Panginoon, hindi sila sumunod. Di ka? Nabasa niyo ba yan? Nasa Matthew yun. Nabasa niyo ba sa Matthew yun? Di ka? Anong ginawa ng Diyos sa mga midwives na yun? Binigyan sila ng kubo. Magandang bahay. Ibig sabihin, sumunod ka sa Diyos, kita ka ng Diyos, may gagawin sa iyo ang Panginoon. Nasa Bible yun. Kaya gamitin nyo yung business. Si Brother Albert, ginagamit yung kanyang posisyon kasi, bakit? Yung aming tuwing Lunes na bisita doon, puro kanya, marami doon. Lalo yung mga malibiran doon. Paggamit kayo sa Panginoon. Si Brother Lito, damayan. Nakikiramay sa iyo. Ang dami niyang trucks na ibibigay. Still, Lord na, pupunta ng ospital bago magpa-confine. Namimigay ng mga talataan. Bakit? Yan ang pakay. Amen. Ang chapter 4, mga kapatid, ay pagpapatuloy ng pangyayari sa Acts chapter 3. Ano ba ang nangyari sa Acts chapter 3? Kung saan pinagaling ni na Pedro at Juan ang isang lalaking lumpo. Iniisip ko nung binasa ko, sana nasa panahon nila ako. Naisip ko rin naman, kung nasa panahon nila, di matagal na akong patay. Salamat ako nasa panahon ito. Di ka? Yan ang tagpo. Ano? Pinagaling ng Panginoong Jesus ang lumpo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya very powerful yung pangalan ni Jesus. Kasi wala nang Panginoong Jesus literally sa panahon ito. Pero very powerful ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pag niloob niyang pagalingin mo yan in Jesus' name, ay sa pangalan nga ni Jesus, nangangatalan demonyo eh. Tayo lang naman hindi. Kaya nakakatakot eh. Ano? Akala mo, ang demonyo nangangatal sa pangalan ni Jesus, tapos ikaw ay hindi. Ay, huwag tayo papayag, mas magaling pa ang demonyo kayo sa atin. Tama ba? Oh. Ang himalang ito ay nagbukas ng pagkakataon upang ipangar nila ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ngayon, pagdating sa chapter 4, ginunor sila ng maraming mga tao, lalo yung mga namamahala. Ano? Pero nung makita nila, ang mga nangangaral. Ano sabi ng talata natin binasa? Yun yun. At nang makita nga nila, ang katapangan ni Pedro. Okay, bago ko tumuloy, nakita ko na agad yung katapangan. Ang ating pag-uusap ngayon, kaya ka ng Diyos patapangin. Hindi ito yung nagmumura sa asawa. Ano? Hindi yung nagmumura ka sa teacher mo, sa kapatid mo. Ang ibig sabihin nito, kaya ng Diyos alisin ang iyong hiya. Makapangaral ka lang ng ebanghelyo. Ito yung banal na kawalang hiyaan. No? Maging walang hiya ka naman para sa Panginoon. Amen? Oh, may ako'y saludo kay Stalor na hindi madaling gawin yon. Ikaw kay sinisita doon. Hoy, ang ginagawa mo diyan, may daming basura dito. Sa iba, basura yon. Pero sa atin, pagsunod yun. Amen? Kay Brother Lito, where is Brother Lito? Lito? Okay, naando sa labas, si Lito.
nakikipagdamayan. Bukas naman ito, binubuksan ko ito eh. Siya ba yung nakaupo doon? Malayo ang tingin. Wala naman tinatanaw. Kaso lang nagtataka ko dito, but isa na. Dati dalawa ito eh. Okay. Yung ginagawa ng mga workers natin, nangangaral sa palengke, hindi madali yun. Ang comfort na lang, may nagbibigay ng tabayag. Pero hindi madali yun. Yung aakyat ka sa bus at mangangaral ka, kami po ay nagdadala ng mabuting balita. At pagkatapos, magbibigay ka ng sulo. Buslo pala, buslo. Hindi, binabanatan pa. Yung mangaral sa palengke, hindi madali. Bakit? Kaya ka ng Diyos gawing walang hiya. Man, hindi yung walang hiyang Yung alang-alang kay Kristo, hindi ka nahihiyang magbigay ng pulito. Hindi ka nahihiyang mag-share kay Kristo. Parang napakadalang na yan. No? Samantalang kami, nung panahon, talagang balais pag may nakadais. Panginoon, bigyan mo ako na. Hindi ka mapakali. Alam mo, undeliver yun. Yung kadais mo, undeliver. Pagka umalis yun, di mo wala nabigyan ng trust, nakapagsalita ka, ang bigat sa puso Di ka? Bakit hindi ko naimikan? Kasi naduwag. At nakakalungkot. Magaling pa yung patak ng ulan, volume. Kaysa makakita ng Kristiyano ngayon, na on fire, na mag-share ng Word of God. Bakit? Duwag. Nahihiya. Ba't tayo mahihiya? Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una-una sa Hudyo, gayon din sa Grego. Bakit hindi na ito ikinahihiya? Ito yung nagligtas sa Kanya at magliligtas pa sa marami. Tama. Maliwanag ko ba? Ngayon, God is able to stout. Mga stout na yan. Ang alam ko yung scout. Pero ang synonym niyan, boldness. Pero may damit. Alam mo, wala pa sa Panginoon Pag ako nakapakinig ng ganyan dito pala nangangaral din ng mga bold. Kasi hindi natin alam. Noon nga, hindi ko alam yung the end. So, totoo, hindi ako nagpapatawa sa inyo. The end. Nung aking manood ng TV, the end, yun pala naman yun. Nagsisimula na. Okay. So, God is able to stop. Una, nakita nila ito kay Pedro at kay Juan. The perception of their courage. Alam sa totoo na, nakikita talaga yan. Kung paano yung mga mahiyain, kitang-kita rin yung hindi nahihiya, alang-alang sa Ebanghelyo. Bukya ng pangungusap yung bigay ang magsasabong. Hindi nahihiyang nagdadala ng manok at pinanggas na ng pinanggas. Bukya ng usapin, yung mga magsusugal, hindi nahihiyang maghapon nagsusugal doon sa ilalim ng sampalukan. Pero, maganda pa rin ilustrasyon. Bakit yung mga magsusugal hindi nahihiya sa kanilang ginagawa? Bakit yung magsasabong hindi nahihiya? Bakit yung mga chismosa hindi nahihiya? Bakit naman si Kristo na nagliligtas ating ikinakahiya? Si Kristo nga'y bumuyang-yang sa krus ng Kalbaryo. Nilunok ang lahat ng kahihiyan, maligtas lang tayo. Bakit ito si Kristong nabuyang-yang? Lahat ng pasakit ay naranasan, wag lang tayo mapahamak. Ba't naman natin ikakahiya? Nakaintindihan niyo ba yan? Oy! Kay mga members, involved ba kayo sa satellite? Pambihira. Mga kapatid, huwag kang pumayag na nabubuhay lang tayo
meron tayong pakay. Meron tayong misyon. Ang anak ng Panginoong Hesus ay naparito upang may pakay din siya. Ano? Hanapin at iligtas ang nawala. Yan ang pakay ng Panginoon. At kung ikay nasa Panginoon, dapat yan din ang pakay mo. At dapat nakikita ito. Tingnan niyo po, verse 13. Basahin natin. Ba't yung kinihiga na laway? Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro. Anong katapangan nakita nila dyan? Tingnan niyo po, previous verses. Tingnan po natin. Previous verses. Siguro try nga nating tingnan yung hanggang saan nagsimula yan. Kaya hanggang bilisan natin. Bibilisan ko. Sige. Nang magkagayoy, hindi, verse 1. Bibilisan ko lang pagbabasa. Verse 1. Para ma-appreciate natin yung tagpong yon. At nang isa'y nagsasalita pa sa bayan, sila'y. At nagsilapit sa kanila ang mga sacerdote. Yan, matindi yan. Tayo nga kaya siguro marami takot mag-witness, baka makakita ng ministro. Ng mga saksi ni Jehovah, kakatakot yan. Pero mga kapatid, Diyos ang tutulong sa atin. Hindi mo tayo naghahanap ng debate. Kung ayaw nila, wala. Ipagpag mo ngayong alabok sa kilikili. Ano? At ang sila'y mga salita pa sa bayan, nagsilapit sa kanila mga sacerdote, at ang puno sa templo, at ang mga Saduceo. Palibasa itutong nangababagabag, sapagkat tinuruan nila ang bayan. Tinuruan nila ang bayan. Ibig sabihin, almost saturated yung lugar nila. At ibinalita sa pangalan ni Jesus. Yun. Hindi sila natatakot ipangaral si Jesus kasi sila'y dumugin ng mga pinuno ng bayan. Sino yung mga main character diyan pagdating doon sa verse 13? Wag na natin, baka maubos ang oras diyan. Verse 13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro. Ano sabi mga kapatid? Hindi mananatiling totoong nasa sulok lamang ng bahay ang mga taong pinatatapang ng Panginoon. Ha? Huwag kang mapumayag na nilalamok lang ang iyong Christian life. Ha? Lumabas ka. Pumailang lang ka. Ginagamit sadya ng Diyos ang pangangaral. At walang pangangaral kung walang mga mangangaral. Naglipa na ang mga bulang mangangaral. Tapos tayong mga tunay na ligtas, nilalamok lang sa sulok ng ating bahay. Alam nyo, ganyan nga sabi, nang makita nga nila. Kumusta? Ikaw, nakikita ka ba nila? Pastor, nakita nila ako nagtutungit. Masamang balita yan. Ha? Pastor, nakita nila ako. Hawa ko'y gin. Nako. Pastor, nakita nila ako. Sa sabungan. Nga. Ang magandang nakita nila si Pedro, matapang. Hindi ikinakahiya ang ebanghelyo. Ano ka ba nakakahiya kay Jesus? Ano nakakahiya sa Panginoon? Lalo kung ito yung nagligtas sa iyo. Ranas mong ito nagligtas sa iyo. Ranas mong ito yung nagbago ng buhay mo. Ranas mo ito yung nagpapasaya sa iyo. Bakit mo ikakahiya? O baka naman kaya kinakahiya mo, wala pa itong talab sa iyo. Tama si Madam. Hindi na hiya mag-post ng glow. Ano nga yan? Let us glow together. Bakit? Nag-go-glow siya eh. Yan yung mga worker natin. Wala nang talban. Hindi talaga mag-glow. Ay ang model pa naman yan, si Eric. Kita niyo ba yung kanyang mga comment doon? Si Eric. Tapos ay si Jonathan. Tapos yung ilang mga worker.
Anuhin ko easily isa, hindi pa nagamit, nag-Google na. Hindi mo ikakahiya ang isang produktong epektibo sa iyo mismo. Tama ba? Aba, itong pamadang ito, ubos na ang buho ko. Hindi pa rin ubos. Hindi mo ikakahiya ang anumang produkto na talagang na-epekto sa iyo. Ang tanong, si Jesus ba may epekto sa iyo? Ha? Si Jesus ba may epekto sa iyo? Abi, huwag mo ikahiya. Kaya, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro, bakit? May epekto si Kristo kay Pedro. Abay, ipakita mo ang epekto. Yung iba nga, hindi naniniwala sa kasabihan. Bakit? Masama daw ang maglihi sa kape. Pero marami sa inyo, pinaglihi sa kape. Bakit ako? Pinaglihi daw sa duhat. Bakit ako? Pinaglihi daw ako sa sirang plaka. Umepekto ba? Umepekto ba? Umepekto ba? Umepekto ba? Umepekto ba? So, hindi daw tama ang kasabihan. Bakit? Umepekto ba? Kaya hindi maniniwala sa inyong si Jesus ay nasa inyo. Kung hindi siya umi-epekto. Amen? Amen? Ang sarap magpatotoo ng totoo. Diga? Amen? Kayo, kumusta kayo? Umepekto ba? At sabihin ko sa iyo, kaya tayo naguguyo sa mga maling gawain. Hindi ka active sa tamang gawain. Naintindihan niyo ba? Tapos na The perception of courage. Ano ba yung kanilang na-perceive dito? Kasi sabi, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan. At ang pinagtataka nila, hindi lang yung katapangan. At pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan. Ibig sabihin, unusual. Hindi naman ibig sabihin ito si Pedro at si Juan, walang alam. Kasi sila po ay mga taong Galilean. They were not a man of Jerusalem. Nandoon ang center of religious study. Kalimitan sa mga Galilean, mga ordinary men, mga mamamalakaya. Yan po ang pag-aaral dyan. Pag sa Jerusalem ka, sa sentro, nandyan yung templo. Nandyan yung mga eskriba, nandyan yung mga pariseo, yung mga nagpapakadalubhasa sa paniniwala. Pero ito yung mga taong Galilean. Pero matapang. Malakas ang loob. Hindi kinakahiya si Jesus. Why? They have been with Jesus. They had been with Jesus. Alala ko nung kami mga bata, kami na nanonood ng pelikula, kami pa magkukwentuhan. Kayo ng mga bata, di ka, pagka kayo nanonood ng pelikula, lalo yung horror. Matapos mapanood, sila na nga magkakasama, sila pa rin ng kwentuhan. Hindi mo lang ibigay sa iba matakot din. Tama? Alam mo kung bakit may naikukwento si Pedro? They had been with Jesus. Kumusta kayo? I have been with my cellphone whole day. I have been with my computer games whole day. Yun, ang problema natin. Walang impluensya si Jesus sa iyo, kaya hindi ka maging impluensya ni Jesus sa iba. Kapag si Jesus ay walang tunay na impluensya sa iyo, wala ka ring tunay na impluensya sa iba.
Sige, kuha na tayo ng unan. Are you with me? Sana paglabas natin, hindi na tayo mga duwag. Tayo ang dapat maiingay. Ngayon, kung may ma-encounter ka, marami ditong tutulong sa iyo. Higit sa lahat ang tutulong sa iyo, Diyos. At actually, dyan tayo natututo. Sa totoo na, maraming naging bulay ko, nag-ugat sa exposure sa soul winning. Bakit? Marami ako na-encounter dyan na tanong na kapag nakahiga ako, doon ko binubulay ang sagot. Kaya tayo, hindi nalalim. Wala naman tayo na-encounter. Hindi tayo expose. Amen. Andiyan pa ba kayo? The rulers were so amazed because ordinary men were speaking with extraordinary authority. At yun naman talaga nakakamangha. Tingnan niyo po sabi ng Acts chapter 2 verse 7. Acts chapter 2 verse 7. Ano sabi ng Bible? Saan ba yan? Silang lahat ay nangagtaka. Nangagtaka. Ang ating hubang buhay, pinagtatakhan pa ng iba. Anong nakain mo, Eloy? Sino bang napakinggan kang? Wala sa isip ko. Mayroon parang ang lately napakinggan. Silang lahat ay nangagtaka. At nagsipanggilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalita. Contextually speaking, yan po'y nag-speaking in tongues. At ang Galilee ay known as an ordinary man. Hindi man ito nag-aral. Ba't alam ang lingwahe? Almost 17 different dialects ang present diyan. Pero itong Pedro nangunguna, Galileo, nagsasalita, hindi naman siya marunong, hindi nga siya nag-aral, o hindi siya dalubhasa. Pero bakit siya nakakapagsalita ng iba't ibang wika? Napapakinggan siya ng iba't ibang wika. O halimbawa, ako nagsasalita ngayon ng Tagalog, ba't ako naiintindihan ng Hapon? Ba't ako naiintindihan ng Amerika, ng Incheck? Aba, ang talino nito. Pero ito'y Galileo eh. Ito naman yung mangingista, nakakapagtaka. Ayaw ba, ikaw na may dati magbabarik, ngayon mangangaral ka ni Kristo, nakakapagtaka. Amen. Kaya marami nagtataka kay Inay Priscilla eh. Kala mo ang kanyang anak, nagsabi sa akin, aba, ang lakas naman ng espiritu dyan. Ang tagal namin kayo niyayakag, hindi kayo nasama sa amin. Tapos diyan, ano na lakas naman ng espiritu dyan? Sabi ng Inay, ay sadya. Nagtataka. Itong masamang pagtakahan, di kayo baptis yan, ba't nagbabarik? Nakakapagtaka! Dapat na nakakapagtaka sa iyo. Ito na wala eh. Pero kung mangaral, may tikas. Amen? Nakakapagtaka. Akala mo, bagyong-bagyuhan, nasimba pa rin. Palakpak natin sarili dyan. Purihin ang Panginoon. Nakakapagtaka si Brother Albert. Masama lasa. Kaya andito pa rin. Hindi na lang talaga kinaya no linggo. Kaya pala hinahanap ko. Yun pala. Ako iyong nilisan. Kasi sa ulo ko na inyong mga tayo. Diba? At saka sa ulo ko na rin inyong mga mata. Nakakatawang nagtataka sa iyo ang tao. Di kayo taga-Galileo ito. Di kayo taga-Siko ito. Di kayo magnanakaw ng mga tubo. Di kayo yung mga magnanakaw ng tubo. Di ka? Di kayo ito yung taong club. Giling ng giling doon. Kasarap kang ikipinagtatakaan. Amen. Why? God is able to stout. Yun lang. Ano, sama ng tunog, stout.
Pero ang idea doon, kaya ka ng Diyos patapangin. Okay. Bakit? Yun naman ang ginagamit ng Diyos. Yung mga ordinary lamang. Tingnan po ang 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 29. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkakatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Tama? Sa atin may mga dumunong na, but not like before. Nakakapagtaka. Ito na may walang pinag-aralan, but ito'y parang matalino. Dahil ang biyaya ng Diyos. Pero, ang sabi, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan. Isa na si Pedro dyan, si Juan. Kaya nagtataka saan kumukuha ito ng karunungan, kapangyarihan at tapang in just one preaching naligtas 3,000? Tayo 3,000 preaching. Pagod ako Naintindihan mo ba? Kasi mayroon naman mag-preach na walang feeling. 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 Kung iba nga nakanta, imot na imot. Di ako yung magpipreach ng iyamot na iyamot. Amen? Are you with me? Iba ang salita ng Diyos. Dapat dala tayo niyan. Dala nga tayo ng teleserye. Dala nga tayo ng sabi-sabi. Bakit hindi naniniwala ang JABC sa karma? Mamaya mapapakinggan natin. Baka naman kayo hanggang ngayon nakarma ka. Alisin nyo yan. Yan ay witchcraft term. Pangmangkukulam na salita yan. Ang atin, consequence. Ang sa atin yung napala mo. Yan ang atin. Nadali mo. Di ka? Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Naalala ko si Pastor Jess, nag-preach. Anong ang pamagat niya? Yung huwag kang matakot. Tapos sabay tinuro ako, hindi ba gayo nahiya kay Pastor Eloy? Amen? Siya nagmisyon. Siya nag-akay ng kaluluwa. Hanggang ngayon nag-aakay ay siya'y pilay. Siya may sabi niyo, hindi ako. Ikaw ang may sabi. Tama? Kasarap ba na yun? Ay, nakakahiya naman nga. Bakit yung pilay nakakaakay? Bakit yung pilay nakapagmisyon? Bakit yung pilay ginamit ng Diyos? Ikaw pa namang bulag lang at pilay pa. Kaya ka ng Diyos patapangin. Ikaw ba'y may Diyos? Kaya nga sabi ng Bible, bakit niya ako tinatawag ng Panginoon? Hindi niya man ginagawa nga ang sinasabi. That means to say, it is useless to call upon the name of the Lord, doing nothing. Matthew 11:25. Matthew 11:25. Nang panahong yaon, ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga, ano yun? Sanggol.
baby. Masyado matalino ninyo, in-English yun na agad. Ibig sabihin, ordinary. Meron kanta nawala na ang boses ko Dati naman inaawit din. Nangangawit din ang niyog. Napakinggan kayong awiting ordinary people. Ordinary people, baby. Just ordinary people. He chooses people just like you and me who are willing to be, ano nga yung sunod? To do as He commands, baby. Ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like you and me who are willing to do as He commands. God uses ordinary people. Magsasaka lang. Hindi nag-aral. Kaya nagtataka sila. Ba't itong mga katatapang, God is able to stout. Napiperceive ba yan sa inyo? Mas lalo kayong dapat nag-aral. Ayun nga hindi nag-aral matapang. So, hinahamon ko kayo na mga magagaling. Are you with me? Then number 2. The perception of their courage, the pressing need of courage. Ayaw bang kailangan tayong maging matapang? Amen? Mahabang basahin. From verse 10 hanggang 22. Ano sabi? Pipili lang ako ng aking magugustuhang basahin. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Now, when they saw the boldness, ano nakita ng boldness? He's preaching the name of Jesus. Mga kapatid, ang pagiging bold, stout. Kaya pa mga ligtas na estudyante, nakapamimigay man lang ng polyeto? O nahihiya kayo? Huwag kayong mahiya. Maganda nga magtaka sa iyo, sa membro itong batang ito, liit na naliligaw na Huwag sanang ganun ang pagkikilanlan sa atin. May tinapaka-asbag. Yan lagi ang sinasabi kay Utoy. At ang gusto ko naman kay Utoy, bago umalis yun, hindi na alam pa sa akin yun, Daddy, ipag-pray mo ako. At doon ko naman sasamantalahin. Panginoon, tulungan niyo po si Jimuel, huwag yayangi-yangi. Sana'y siya'y magaling makipagkaibigan, pero huwag gagaya sa kanilang mga maling ginagawa. Tulungan niyo pong, pinag-pray ko yan. Bakit? Kailangan bantayan. Binabantayan mo nang nakakalusot pa. At yun lang kagahalakan ko. Hindi talaga naalis siya na hindi nagpapapray sa akin. Sinanay ng kanyang ina. Pero ang ina, umalis, di mo lang papapray sa akin. Okay. Magaling pa yung anak, natuto. Okay.
Courage to proclaim Christ. Kailangan natin. The pressing need. It is a necessity. Kailangan natin. Bakit? Para ating may pangalandakan si Jesus. Maraming mga reliyon ang iingay. Dapat tayong mga ligtas at active. Nakakalungkot naman, ano? Sabi nga nung ako'y nagpupulpul pa eh. Yung nakakalaban ko. Sabi ko, yung kantsaw ko eh. Ikaw naman. Hindi pa nasikat ay laos na. Hindi pa nasikat ay laos na. Nakakalungkot naman yung hindi pa naman nagagamit, tumigil na. Ha? Wala pa na akin nakahalawa, tumigil na. Hindi pa active, tumigil na. Are you with me? Ba, hindi pa nasikat ay laos na. Amen. Let us proclaim. We need courage to proclaim Christ. Not only courage to proclaim Christ, but also to face the authorities. O salamat na lang na pagbigyan tayo yata, Brother Romel, na pagtuturo na sa school. Kasi ngayon, hindi basta pinapayagan magturo sa school. Pero salamat, mayroong nag-i-insist pa rin. Nagpipilit pa rin. We need courage to proclaim Christ and to face the authorities. Sa panahong ito, mga batid, kita naman natin ang context. Pinagbabawalan sila. Ginugunor sila. Pinagbabalaan sila. Inuusig sila. We need courage. Wala pa nga tayong pag-uusig, duwag na tayo. Are you with me? Courage to proclaim Christ. Hindi ko nababasahin ng mahabang talataan, pero yan nandyan po yan. Kasi whole context, whole chapter po tayo. Bit-bit pa yung chapter 3 sa intro. Courage to resist intimidation. Mga kapatid, maraming tumatakot sa atin. Sa panahong ito, tinatakot sila. Uli-uli na kayo'y mangaral. Kayo ipakukulong ko. Ang iba nga, pinagpapapatay pa eh. Santiago, pinugutan ng ulo. Nang dahil sa tapang ipangaral ang ebanghelyo, nasa panganib ang kanilang buhay. Kumusta tayo? Courage to proclaim Christ, courage to face authorities, courage to resist intimidation, and courage to obey God. Ang hirap sumunod sa Diyos. May mga ganyang banta. Tayo nga wala namang banta eh. Mga batid, hindi madali sumunod. But God is able to stout. Tingnan niyo po ang verse 19 and 20. Tingnan niyo po. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong katulad. Verse 20. Sapagkat hindi mangyayaring din namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Hindi maaari. Dahil sinabi ng Diyos, kami sisimba paglinggo, hindi maaari kahit umulan. Amen? Kahit bumagyo. Dahil sabi ng Diyos, magbigay ng tithes and offering, kahit walang pangulam, magbibigay pa rin. Hindi maaari. Alam niyo po, we need courage to obey God. Amen. Kumusta tayo? Alam niyo, natutuwa ako eh. Kung tinutuon nilang half year kung walang Roselo, ikinakas ako na yung Eloy. 3 ang account ko eh, yung pang Redched. At sinachat ko na yung prayer and fasting group at saka yung ilan, mga kilala ko, huwag kayong mag-chat na sa Roselo. Wala na yan. Anong pinakikita ko sa inyo? Hindi niyo ako maaawat.
hindi niyo ako maaawat. Are you with me? Sana sa pagpapagamit sa Diyos, hindi rin kayo naaawat. Amen? Amen? Pero sa kasalanan, sana'y maawat tayo. Kumusta kayo? Kumusta mga married? Oy, mga married, attend kayo ng hapon. Paano yung grupo ng married group kung di kayo na-attend ng hapon? Hindi naman kami lang ang ligtas. Hindi lang naman kami ang mga pogi doon. Hindi lang naman kami ang magaganda doon. Kami. Dapat lahat ng merit na attend ng hapon. Hindi sana tayo napaawat sapagkat hindi mangyayaring hindi kami a-attend. O kung ganyan kang paninindigan ng mga Kristiyano, pag hindi naman dumami ang iglesyang ito, pag hindi naman naging pagpapala ito, kapag tayo ay mayroong ganyang prinsipyo sa buhay, sapagkat hindi mangyayaring hindi namin sundin ang Diyos sa aming buhay. Nako, ay paano ang pag-aaral ng anak ko? Ay paano ang gagana? Bakit? Ang asenso ba nasa pag-aaral lang lagi? Merong simpleng magbabarbecue. Ngayon siya na ang nabarbecue. Huwag mo sabihin sa akin na ang pagtatagumpay lahat nakasalalay sa pag-aaral. Hindi ang pagtatagumpay laging nakasalalay sa pag-abroad. Ang pagtatagumpay, pag inuna mo ang Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Yan ang klaro sa Bible. Hindi yung inuuna mo. Yung inuuna mo, naging dahilan kung bakit ka wala sa marriage group. Si Solomon nakamta ng lahat. Yung hinahabol mo, nakamta na ni Solomon. Pero nung lumayo siya sa Diyos, vanity of vanity. Anything under the sun are nothing but vanity and vexation. Ano yan? Pinapahit sa ilong. Marami niyan si Madam. Galing Vietnam. Vexation. Alam niyo, pag hinabol mo na hinabol ang mundo, mapapagod ka lang. Hanapin mo na si Kristo. Makakasalubong mo yang hinahabol mo. Si Solomon, hindi, sabi ng Diyos, humingi ka sa akin. Bibigay ko sa iyo. Anong hiningi ni Solomon? Okay, bata pa. At supot. Bata pa. Para pangunahan ang Israelita. Bigyan mo ako ng karunungan. Di ka, yun ang hiningi. Sabi ng Panginoon, ayos! Maganda hiningi mo. At ibibigay ko rin sa iyo yung hindi mo hinihingi. Are you with me? Ibig sabihin, pag pinariority mo ang Diyos, yung mga nilulunggati mo, hindi yan ipagdadamot ng Diyos. Pero iniwanan mo ang Diyos dahil sa pagkukumahab sa mundo, yun, ang nangyari, wala sa young people. Wala sa YS. Wala sa merit. Sino hinabol mo? Yung pinagsisisihan ni Solomon. Di ka natututo dyan. May bago pa ka sa silong ng araw. Wala! Tingnan po yung mga tao, mga miyembro, yumaman naman. Pero tingnan mo kanyang participation sa gawain. Hindi nga nagtatights. Hindi nga nag-ooperate. Kailan tayo nangarap sa Diyos na magamit ka? Maging sa pagpa-priority, bagsak tayo eh. Tama? Si Rane. Oh, biyaya. Sino magsasabing tapos na si Mac-S? Sino tapos na si Ma'am? Si Rene, patapos na. Bay, mga nasweldo na mga yun eh. Pero salamat.
sila'y nasa gawain pa rin ng Panginoon. Amen? Si Rini, nagpipreach. Si Mac S, song leader. Si Ando, pass leader. Nga, si Rina, attendance. Yung nag-check pala. Si Rani, tulog. At yung nakikinig ng preaching. Hindi, magkaibigan naman kami niyan eh. Kaya nakurinti yan eh. Ano yan? Ay, kakamay ka sa akin. Bless. Kasarap ka ng ganun. Kasarap ka ng ganun. Ha? Dahil pagdating naman sa langit, ang ihahandog natin, hindi bagay ng mundo, kundi yung ating ginawa kay Kristo. Ay, kailan pa tayo matututo? Yan naman hindi kakaninang preaching. Pero kalay may tanakalungkod, duwag tayo. Hindi tayo, we cannot be wiser than God. We cannot be stronger than Him. Are you with me? Yeah, number 3 na. Number 3 na. Ito ang kailangan natin. God will enable us to become bold, stout. The perception of courage, and then the pressing need of courage, the prayer for courage. Are you with me? Alam niyo ba ang context yan? Di pinagbalaan. Uli kayo'y dumali ng inyong mga ginagawang yan. Ikaw, Pedro, tsaka ikaw, Juan. Ikukulong ko. Sabi naman ni Pedro, inyong hatulan, tama ba sumunod sa inyo o sa Panginoon? Ang tapang pero ang ginawa niya, ginadar niya ang mga Kristiyano. Ayaw mga kapatid, bakit tumapang? Manalangin ka, sumama ka sa gathering. Ang mahirap na yan, mahina ka na nga, di ka pa nasimba. Di ka pa nag-a-attend ng prayer meeting. Are you with me? Tingnan po ang verse 23. Verse 23. At nang sila'y mga pakawala na. Okay, tama yan. Ay nagsiparaon sa kanilang mga kasamahan. Pag ikay nanghihina, may mga threaten, may mga hila ng panlilimig, pumunta ka sa iyong mga kasamahan. At iniunat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng Panginoon, o iniulat ng sacerdote, ng matatanda. At sila, ng kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas. Yan palang ginagamit ng mga born again, ano? Itaas natin sa Panginoon. Nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Mga batid, gusto mong maging matapang, hingin mo yan sa Diyos. Sabi ni Pastor Ed de la Peña, kaya si Pastor Ed de la Peña, kasama ko na rin sa aking prayer eh. Alam ko, misyo ka. Ito yung seed ng Panginoon. At ito hindi maaaring walang bunga, sabi ni Pastor Ed. Kaya umaga pa lang na madaling araw, nag-uusap na kami, nagtutuos na kami ng Panginoon. Lord, ako'y lalabas. Bigyan mo ako ng tapang. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kasi dala ko na ang kapangyarihan. Bigyan mo na lang ako ng lakas ng loob. Kita nyo, naabot niya ang kamangyanan. Naabot niya ang Canada. Naabot niya ang Vietnam. Naabot niya ang maraming lugar sa Batangas. Why? He prayed, Lord, give me courage. At hindi lang siya nagpipray yan. Pumunta siya sa kasamahan. Ang mahirap na yan. Wala ka pa pag-prayer meeting. Amen. Mahina na nga tayo. Ayaw pa tayong sasama. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. Iba na lang ang mag-ugali niyan. Pero kung talagang ligtas ka, at gusto mong tumapag, magamit ni Kristo sa pag-aakay ng kaluluwa. Pray!
Pray. Do you pray? Are you still praying? Kumusta yung prayer life? May timyas pa ba sa Panginoon o nagmamadali na tayo sa Kanyang presensya? Sana isa sa panalangin mo, Lord, estudyante ka, Lord, ang teacher ko sana, maligawan ko, mabigyan ko ng polyeto. Sana ma-invite ko siya. Sa mga kaklase mo, Pastor, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas. Gusto ko siyang mabahaginan at siyang ma-invite sa simbahan. Pray. 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 Do you pray? At ano ang laman ng kanilang pag-usal sa Diyos? Verse 24 to 28. Tingnan niyo po. At sila ng kanilang marining ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. At nangagsabi, O Panginoon, ito yung kanilang nalalaman, naunawaan, tungkol sa Diyos na kanyang dinadalanginan. Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa. Amen. At ng dagat, ng ilog, ng butete, at ang lahat na nangasa mga yaon. Verse 25. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nangagagalit ang mga hintil? At nagsisipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan. Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay pisan-pisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. Sapagkat sa katotohanan, sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran, ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at mga bayan ng Israel, ay nangagpisan-pisan upang gawin ang anumang naitakda. Take note, naitakda. Sadya pa lang tayo uusigin. Kasama na yan sa ating pagsunod. Kaya kung ikinasunod na hindi ka nakaka-encounter pagsubok at mga pag-uusig, baka wala ka pa sa pagsunod. Tama? Upang gawin ang anumang naitakda. Kasama yan sa sovereign degree, purpose of God. Kaya naman ang kanilang panalangin, give me courage. Hindi sinabi niyang, Lord, remove that threatening. Bakit? Alam nilang, nasa plano din ng Diyos yan. Ang panalangin na lang na, Lord, huwag mo silang patayin. Ang bigay mo sa amin ay tapang. Are you with me? Bit mo aalisin yung plano ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging matapang ka na maharap yung plano ng Diyos. Kaya huwag tayong daktang papaya OA. Pastor, no akong sumimba dito, ang dami kong trials. Sadyang gayon. Amen. Si Kristo nga'y inusig, ay tayo paga. Amen? Kaya mag-pray tayo. Ang ganda ng kanilang ginawa. Sabi nila, ang kanilang prayer ay ganito, Lord, hindi ganito, remove our enemies. No. Lord, make our lives comfortable. Yan ang gusto natin eh. Kaya ayaw ko magkakain ng kalawang, hihirap ang buhay, hirap ang gawain. Alam mo, yung mga tuksong yan, mga problema yan, hindi yan ang kanilang panalangin na maging komportable sila. Anong kanilang panalangin? Lord, grant boldness. Grant boldness. Amen? Sadyang mahirap ang sumunod. Pero ang ating hingin, Lord, lagyan mo ako ng lakas, ng loob. Kasi nasa sovereign pala yan. Itinakda ng Diyos yan. In fact, katuparan yan po ng Tingnan niyo po. Yan po ay nasa Nasa Psalms 2 verse 1 and 2, Isaiah 46 verse 9 and 10, Genesis 50:20. Yan pala talahok. Kumbaga sa adobo, yan ay sibuyas, bawang. Para maluto ang isang masarap na menu, may kalahok yan. Para maging masarap ang buhay Kristyano, may kalahok ng mga pagsubok.
Gusto mo ba maging masarap ang buhay mo? Ay siya, tuyo ka na lang. Hindi masarap. Ang adobo na toyo lang, hindi masarap. Kailangan may buhangin. May sibuyas, may bawang, may suka, may paminta, may sili, may toyo. Siyempre, may ulam. Di ka? Para mapasarap, hindi sasarap ang buhay mo kung sasabihin mo, Lord, alisin mo mga yan. Patayin mo na yung mga yan. Hindi, kasama yan sa plano. Kaya pag inuusik ka, yun, sasarap na ako, makukulong na ako. Amen? Amen? Kaya yung lagi ang gusto comfort zone, malabo kang gamitin ng Panginoon. Ha? Malabo. Malabo. Ha? Sadyang tayo'y maghihirap sa pagsunod. Cross before crown. Pain before gain. Oy. Alala ko nung si Makmakanaan dito Ang tunay na sarap, nasa hirap. Depende sa hirap. Huwag kang mahirapan dahil nabubuhay ka sa kasalanan. Mahirapan tayo dahil tayo nasunod sa Panginoon. Then last. Klaro ba? The purpose of courage. The purpose of courage. Basahin na lang po natin ang talata, verse 21. Then 32 to 37. At nang sila, nang mapagbalaan na nila, ay pinakawalan. Palibas ay hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan. Dahil sa bayan, sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Paano kung walang ginawa, di hindi naluluwalhati ang Diyos? Paano kung naging duwag, di hindi nakita ng bayan? Bakit ikaw at ako kung tunay na anak ng Diyos? Kayo ba'y tunay na anak ng Diyos? Kayo ba'y tunay na ligtas? Huwag sana tayong duwag. Bakit? Maluluwalhati ang Diyos. Amen? Amen o ba? Ang tanong, ang Diyos ba'y naluluwalhati pa sa atin? Ang tao ba'y namamangha pa na halatang we have been with Jesus? Isa sa purpose pa niyan, verse 32 to 37, tatapusin ko na. At ang karamihan ng mga nagsampalataya na nagkaisa ang puso sa kaluluwa. At sino may walang nagsabi sa kanyang sarili ng anuman bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Alam mo ang purpose? Bakit di tayo maduwag? Para mapunan patuloy ang pangailangan ng gawain. Amen. Verse 33, at pinatutotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Napatutunayan na talagang may epekto si Kristo sa buhay kapag tayo'y nag-aakay ng kaluluwa. Amen? Ha? Sapagkat walang okay, verse 35. At ang mga ito'y nilagay sa mga paunahan ng mga apostol, pati mga giving. Tanyo, kung sila'y naging mga duwag, kapag hindi ka na-involved, hindi ka na-active, marami ang wala. Wala ang simba, wala ang giving, wala ang prayer, wala. Pero bakit naging available yan? Maging pagsimba, may mga giving. Kasi involved sila, nagluluwalhati talaga sa Panginoon. Kumusta tayo? Amen? Hindi mo kinakailangan maging super spiritual. Darating ka doon pag
hindi mo ikinakaila na si Kristo ibahagi. Ha? Alam sa totoo na ang spirituality, be a soul winner. The joy of Christian living is in soul winning. Mag-mission tayo. Amen? Mag-mission tayo. Kaya muli kong pinaabot sa mga lalaki natin, kayo'y pumalaot. Mag-train kayo ng mga lalaki, then kayo'y pumalaot. Masarap makita ang Diyos na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Dahil ikaw ay nasa laot. Amen? Alam, makikita natin sa pangpang, buti. Mag-mission kayo. Amen? Pilay nga ako yung nag-mission. Alam mo sa field, doon makikilala ang ating tunay na karakas. Ang tunay nating karakas sa field, napapatunayan. Are you listening? Yung diskarte di militar, doon mo makikita. Kaya let us pray, Lord, enable me to become bold. Kaya mga babae, huwag kayong patol sa unbeliever. Maghanap kayo ng kahit agipo, pero soul winner. Amen. Si Madam, ang daming naliligaw dyan, pero na kanyang nagustuhan yung pango. Sabi ng Papa, ng buhay pa, Gimare. Wala na ka, Gimare. Ang hirap po ng tayo ko kasi gusto kong Maginoo. Magpapaalam ako. Walain mo yun. Magpapaalam buhat. Kaya medyo wise. Sinama ko lahat ng married. Sige, ayaw. Ay may dala pang mga pisapay. Mga pispili. Ano kaya yung pudding? Picha-picha. Picha-picha ba yan? Picha-picha pala, picha-picha. Picha-picha, ano? Yan ka namang naaruhan mo ng isang hukbong sandatahan ng mga married. Meron pang pichay at saka pichi-pichi. Sabi ng Papa ayan na nga Papa ay ito ang aming pastor ay napapaibig sa inyong anak. Ari-ari, pichi-pichi, pichi-pichi. Pa yung ito pa yung shekes. Kung nagugusto na Gimare. Dito pa sa pulong. At least, nagpaalam ako na may pichi-pichi. Amen? Nako, nang una-una, napapayin ko, Gimare, bigay pilay ang iyong nadala. Pero lately, sabi ng Papa, magaling nga pala yung si J. Marie na asawa ng gayo. Sa masama ng lalaki, pilay pa. Pero, napaigi ang aking si J. Marie. Amen? Amen? Nakakarating ng Vietnam. Aba, nakatatlo na ako, isa pa. At ito pa, malupit. Gusto pang bumulos. Sa Singapore naman, ay hintay. Sama ako. Kaya, huwag kayong basta magpapahindi paglingkod ng Panginoon. Pero dadaan sa akin, over my dead bodiness. Ako ngayon ang Papa, asa na pichi-pichi? Asa na shekes? Pag wala niyan, bastirin mo yan! Ay, with me? Kasarap ka ng gahil sa Panginoon. Masaya ang buhay. Are you with me? Kaya girls,
pagtyagaan nyo na yung mga boys dito. Kung malakas ang putok, ibili mo ng tawas. Para daw yung isang lalaki, no? Para daw hindi ma-offend na ang kanyang ngipin ay may malunggay. Sabihin mo, Garne. Sis, hulaan ko ang iyong pang-ulam kaninang umaga. Oh, talaga, alam mo? Oh! Na may malunggay. Mali. Nung isang linggo pa yun. Ganon siya katagal. Amen? Please. Nagpapatawa lang ako. Pero seryoso tayo. Pagkakita yung kala. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit.